Song request. Ano po natin yung song request? Pwede po natin All Dragged Cross. There's someone sing on a hill far away stood an old ragged cross, the ending of suffering and shame. And I love that old cross where the dearest and best for a world of lost sinners was slain. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. Oh, the old rugged cross, so despised by the world, has a wondrous attraction for me. For the dear Lamb of God left his glory above to bear it to dark Calvary. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. Last stanza. To the old rugged cross I will ever be true. His shame and reproach gladly bear. And he called me someday to my own far away, where his glory forever I'll share. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. Pansamantala po, maaari po muna kayo po. Susunod pong song request. Okay, next po natin song request. Ulitin po natin The Fight Is On. Natin The Fight Is On.
Resemblance, sing. The fight is on, the trumpet sound is ringing out, the cry to arms is heard afar and near. The Lord of hosts is marching on to victory, the triumph of the Christ will soon appear. The fight is on, O Christian soldier, and face to face in stern array. With armor gleaming and colors streaming, the right and wrong engaged today. The fight is on, but be not weary. Be strong and in His might hold fast. If God be for us, His banner o'er us, we'll sing the victor song at last. The fight is on, arouse His soldiers brave and true, Jehovah leads, and victory will assure. Go back alone, the armor God has given you, and in His strength, unto the end endure. The fight is on, O Christian soldier, and face to face in stern array. With armor gleaming and colors streaming, the right and wrong engaged today. The fight is on, but be not weary. Be strong and in His might hold fast. If God be for us, His banner o'er us, we'll sing the victor song at last. Last stanza. The Lord is leading on to certain victory. The power of promise spans the eastern sky. His glorious name in every land shall honor be. The morn will break, the dawn of peace is nigh. The fight is on, O Christian soldier, and face to face in stern array. With armor gleaming and colors streaming, the right and wrong engaged today. The fight is on, that be not weary. Be strong and in His might hold fast. If God be for us, His banner o'er us, we'll sing the victor song at last. Susunod pong song request. Po, pangatlo nating song request, sabihin natin, Does Jesus Care? Resemblance, sing. Does Jesus care when my heart is pain too deeply for mirth or song? As the burdens press and the cares distress, and the way grows weary and long. Oh yes, He cares, I know He cares. His heart is touched with my grief. When the days are weary, the long night weary, I know my Savior cares. Does Jesus care when my way is dark with a nameless dread and fear? As the daylight fades into deep night shades, does He care enough
have to be near. Oh yes, He cares. I know He cares. His heart is touched with my grief. When the days are weary, the long night weary, I know my Savior cares. Last stanza. Does Jesus care when I've said goodbye to the dearest on earth to me? And my sad heart aches till it nearly breaks. Is it not to Him does He see? Oh yes, He cares. I know He cares. His heart is touched with my grief. When the days are weary, the long night dreary, I know my Savior cared. Maaari po, nayan ko po ang lahat na tumayo at huli po nating song request, Jesus is all the world to me. Ito po natin, Jesus is all the world to me. Where's someone see? Jesus is all the world to me. My life, my joy, my all. He is my strength from day to day. Without Him I would fall. When I am sad, to Him I go. No other one can cheer me so. When I am sad, He makes me glad. He is my friend. Jesus is all the world to me, my friend in trial sore. I go to Him for blessings, He gives them more and more. He sends the sun, shine and the rain. He sends the harvest, golden grain. Sunshine and rain, harvest of grain. He is my friend. Let's stand up. Jesus is all the world to me. I want no better friend. I trust Him now. I'll trust Him when life's fading days shall end. Beautiful life with such a friend. Beautiful life that has no end. Eternal life, eternal joy. He is my friend.
At nanyan ko po si Preacher Noriel sa harapan upang mag-lead po natin opening prayer. Yan, tayo po ay yumuko at tayo po ay manalangin, Ama naming Diyos na pangyarihan sa lahat. Salamat pong muli sa hapon na ito, sa oras na ito na pinagkaloob niyo po sa amin na kami po ay muling makapakinig ng iyong mga salita. At kayo po magbigay sa amin ng mga bukas na puso at isipan na kami po ay mahamon sa mensaheng bubuksan sa hapon na ito, Panginoon. Patawad po sa aming mga nagagawang pagkakasala. Binabalik po namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, tawagin po natin yung pong ating choir. Set the times come, the witnesses arrive. The horse is marked up and prepared, all waits are set aside. Physicians are assured and taken, every needs are reawakened. Empty those are all forsaken, I must be the prize. I run this race with I'll run this race with joy. I'll fix my eyes on Jesus' face, the one who saved me by his matchless grace. My course is set, my God deciding all for his great cause. I will not live for selfish gain or die for man's applause. My Savior, love, my passion, King is every blessed word I give. To him is every wish I bring. To Jesus calls me home. I run this race with patience. I'll run this race with joy. I fix my eyes on Jesus' face, the one who saved me by his matchless grace. I have a great provision, the Lord is all I need. He has already won the victory, from sin I have been freed. Oh Lord, I must be faithful in every word and deed. Oh yes, I run this race with patience. I run this race with joy. I fix my eyes on Jesus' face, the one who set before me, the one who set the goal, the one who saved me by his matchless grace, the one who saved me by his grace, his grace. Muntik na sumabit yung ice cream. Okay, tawagin po natin si Brother Dylan para po sa ating scripture reading.
Hello po, magandang hapon po sa ating lahat po. Buksan po natin ang ating Bible po sa Matthew chapter 8 po, simula 1 hanggang 34. Alternate reading po tayo at sabay-sabay po tayo sa verse 34 po. Ready, begin. When he was come down from the mountain, great multitudes followed him. And Jesus put forth his hand and touched him, saying, I will be thou clean. And immediately his leprosy was cleansed. And when Jesus was entered into Capernaum, there came unto a centurion beseeching him. And Jesus said unto him, I will come and heal him. For I am a man under authority, having soldiers under me, and I say to this man, Go, and he goeth, and to another, Come, and he cometh, and to my servant, Do this, and he doeth it. And I say unto you, that many shall come from the east and west, and shall sit down with Abraham and Isaac and Jacob in the kingdom of heaven. And Jesus said unto the centurion, Go thy way, and as thou hast believed, so be it done unto thee. And his servant was healed in the selfsame hour. And he touched her hand, and the fever left her, and she arose and ministered unto them. That it might be fulfilled which was spoken by Esaias the prophet, saying, Himself took our infirmities and bare our sicknesses. And a certain scribe came and said unto him, Master, I will follow thee whither thou goest. And another of his disciples said unto him, Lord, suffer me first to go and bury my father. And when he was entered into a ship, his disciples followed him. And his disciples came to him and awoke him, saying, Lord, save us, we perish. But the men marveled, saying, What manner of man is this, that even the winds and the sea obey him? And behold, they cried out, saying, What have we to do with thee, Jesus, thou Son of God? Art thou come hither to torment us before the time? So the devils besought him, saying, If thou cast us out, suffer us to go away into the herd of swine.
And they that kept them fled and went their ways into the city, and told everything and what was befallen to the possessed of the devils. Okay po, sabay-sabay po tayo sa verse 34 po. Ready, begin. And behold, the whole city came out to meet Jesus, and when they saw him, they besought him that he would depart out of their coast. Okay, makakaupo na po tayo. At mag-uumpisa na tayo, hindi ba, Pastor? Start na tayo. Mag-aalas 2 na. Ang tatawagin na po natin yung pong magbibigay ng mensahe sa hapon na ito. Walang delete iba, kundi ako na po siguro. Okay, tayo po ay magsisimula na sa ating afternoon service. Pero bago po yan, sinabi sa akin ni Brother Dylan, magkwento ka naman. May marami kong kwento nung asa abroad ako kako. Ang ikukwento ko sa iyo, hindi na sa tungkol sa track and field. Yan. Kako, hindi pala nakukuha yung track and field sa pabilisan. Nung andun ako, mayroong Christmas party ang factory namin. And then, nagpa-contest sila ng track and field. Puro ang sumali po, puro Pilipino yun eh. Karamihan Pilipino. Meron po kaming kasali na isang hindi naman Sudan eh. Indian, parang Indian national yun eh. Ay, Nepal. Malaking lalaki po siya, mga height niya 5'11". Malaki po siya eh. Tapos itong mga puro Pilipino, puro taga-Kanawan. Alam ko, mga nagsisisali sila sa track and field nung araw. Di, nag-start na po ngayon. Yung kalaban nilang Nepal, yung takbo niya, mula umpisa hanggang dulo, ganun, hindi nagbabago. Sila'y paspasan ng paspasan. Hanggang ngayon, nung bandang huli, lahat nung nauna, nilampasan lahat ng Nepal. Pagdating sa finish line, yung Nepal ang nanalo. Samantalang hindi naman siya nagpapaspas. Kaya palso rin pala yung masyado kang nagtitiwala sa sarili mo na kayang-kaya mo itong Nepal. Nilampasan nila yung Nepal eh. Tinatawalan nila yung Nepal eh. Hindi pala, yun pala magcha-champion. Nainggit sila doon sa binigay na regalo ng Nepal. Na jogging pants. Jogging pants yun, na babat taas. Pera, regalong kuan. May kasamang pera yun. 100 real. Magkano yung 100 real? Times 7 nun yun eh. Di 700 din yun. Okay? Yan. Kaya pagkasasali kayo sa track and field, huwag kayong papaspas agad. Maglakad na lang kayo. Uunahan niyo pa yung mga nauna. Dahil yung mga nauna, nakaupo na lang. Okay, tayo po ay hindi na gaanong tatagal. Tayo po ay nagpapahaba lang naman ako ng kon eh. Anong oras eh. Itong mensahe na ito eh, matagal na ito. June 28, 2020. O di matagal na, 2025 na ngayon eh. 5 years na. Yung ginawa kong mensahe na about baptism, hindi ko pa itinutuloy. Kaya dito muna ako. Okay?
Hindi na tayo tatayo. Dalawang ko lang naman ito. Basahin po natin. Babasahin ko po yung ating salita na pagbubulay-bulayan sa hapon na ito. Ito po ay makikita natin sa John 15. John 15 verses 1 and 2. Maigsi lamang po ito. John 15, 1 and 2. Sabi niya po rito sa verse 1, sa chapter 15, verse 1, I am the true vine, and my Father is the husbandman. Every branch in me that beareth not fruit, he taketh away. And every branch that beareth fruit, he purgeth it, and it may bring forth more fruit. Sabi niya nga po, I am the vine. I am the vine. Sa Tagalog po, ako ang tunay na puno ng ubas. At ang aking ama, and my Father is the husbandman. Sabi niya, ano po ba yung husbandman? Isang, tatawagin po natin itong isang magsasaka. At sabi niya po rito sa, every branch in me that beareth not fruit, sabi niya po rito, ang bawat sanga na sa akin ay hindi nagbubunga, ay inaalis niya. Inaalis po ng magsasaka. He take it away, and every branch that beareth fruit, at ang bawat sanga na nagbubunga, yung pang sanga ng punong kahoy, na nagbubunga, ay nililinis niya upang lalong ito po ay magbunga. Sabi niya po rito sa verse 2. Ang pagbubulay-bulay ay bago po tayo magtumako sa ating preaching sa hapon na ito, tayo po muna ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa hapon na ito. Salamat po sa kabutihan niyo po sa amin. At dalangin po namin at dalangin ko po na kayo po magbigay sa akin ng sapat na talino at ang inyong salita ay maipahayag ko nang naayon sa inyong kalawaban. Maraming salamat pong muli. Patawad, Panginoon, sa mga pagkukulang po namin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, tayo po ay tuloy-tuloy na po tayo. Sabi niya nga po sa John, sa chapter 15, the Lord Jesus Christ was being described. Dinescribe po dito ng ang ating Panginoon na ang puno. Described as divine in the source of all spiritual sustenance. Ang Panginoong Hesus ang puno at ang Ama ang magsasaka. O di naman kaya ay husbandman. The Father is the husbandman who see it. Ang Ama, ang magsasaka dito, na tinitingnan po niya lahat ng, yung po bang mga sanga na mga malulusog, free from unnecessary and undesirable elements that can affect the branch to bear fruit. Tinitingnan po ng ating ama na ay magsasaka yung mga sanga ng puno para po ito ay mamunga ng marami. Ang Ama po ang tumitingin at ang nangangalaga na ang sanga ay maging malusog. Walang anumang hindi magagandang bagay na ito po na makakaapekto sa kanya. Makakaapekto sa sanga sa pagkakaroon niya ng maraming bunga. The healthy condition of the branch is being accomplished through the husbandman. Husbandman's vital work of pruning. Magkakaroon lamang ng magandang kondisyon ang sanga sa pagsasagawa ng magsasaka. Yung bang pagputol
Hindi, sa palay, hindi po pinubunot ang kwan. Sa isang katulad ko na magsasaka, ang inaalis namin, yung pong damo. Dito, sa pagsasagawa po ng magsasaka at pagtabas o pagputol, siguro ito po ay mga punong kahoy o pagputol ng magsasaka sa hindi na po yung mga sanga kasi po pagka nakikita naman natin ng mga sanga ng puno na hindi na ito ala ng pakinabang, hindi na namumunga, inaalis po natin yan para magsanga ng panibago at magtuloy-tuloy po ang pamumunga nito. Okay, tayo po ay magsisimula na. Ang title po ng ating maikling devotion ngayon ay pinamagatang pong proning, the challenge accepted. Ano nga ba ang proning? O sa Tagalog ay pagputol o pagtanggal o hindi naman kay pagbawas. It is to remove or to cut away what is unwanted or to cut back parts of for better shape and more fruitful growth. Yan, para po ito mamunga at gumanda. Gawin nating halimbawa ang gawain po ng isang magsasaka sa bukid. Kapag ang tanim niya ay may mga sanga na tuyo na o hindi na maganda ang tubo, ang gagawin po na itong ang ating magsasaka, puputulin po niya ito upang gumanda ang puno at magsanga pa at ito po ay marami pang ibunga. Ito po ay hinahalin tulad sa isang Kristiyano. As a Christian, in order to grow, God does the pruning process, especially when God desires fruit. And God removes some things in our life that He knows that are undesirable can hinder us to grow. Yan, inaalis po ng Panginoon Diyos. Ngunit, bakit ito isang challenge? Ito po ay challenge. It is a challenge to most of the Christians sa ngayon, nowadays, because it can lead to do different way. Either they will accept it positively or negatively. Unahin po natin ang negatively. Negatively, kapag ang isang Kristiyano po ay bumitiw, pastor, hindi umalis o kaya ay lumipat. Yan. Bumitiw lang. Bumitiw lang. O umalis sa kubkuban ng ating Panginoon. Dahil hindi niya matanggap. Hindi niya na matanggap. Nawala ako. Hindi na niya matanggap ang proseso ng proning. O hindi na niya matanggap na may mali sa kanyang buhay. Yan. Di ba? Tama po ba yan? Ang positively naman, kapag ang isa pong Kristiyano ay nananatili at tinanggap ang kalooban at paraan ng Panginoon sa kanyang buhay. Yan. Tinanggap niya lahat ng mga pangaral ng Panginoon ay tinatanggap ng isang Kristiyano na maganda itong mangyayari sa kanyang buhay. Sabi niya po rito, our submission to God as He does the pruning work in our lives is necessary for us to fully benefit from His pruning process. Kaya ang sekreto dito po ay submission. As the branch naturally yields to the pruning of the husbandman, so the Christian must submit to the Father's loving discipline. Submission then is our willingness to yield to the pruning hand of the Heavenly Father. Basahin natin ang John 15:4. Basahin ko po itong John 15:4.
In John 15:4, sabi niya po rito, abide in me, and I am in you. As the branch cannot bear fruit of itself except it abide in the vine, no more can ye except ye abide in me. Sabi niya po rito, manatili kayo sa akin at ako sa inyo. Gaya po ng sanga na di makapagbunga sa kanyang sarili, maliban na nakakabit sa puno, gayon din naman kayo, maliban na kayo'y manatili sa akin. Sabi po, manatili po tayo sa Panginoon. Manatili tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Dito po sa binasa nating verse sa Bible, it pictures out the importance of abiding Christian to God during the pruning process because it is only God that can sustain the needs. Ang Panginoon Diyos lamang po ang makapagsusustina ng ating mga pangangailangan. As a faithful Christian, we have to accept the challenge. Kailang tanggapin natin ang hamon, lalo na po sa ating hamon sa ating buhay. We accept the challenge that God brings into our path. Meron po tayong apat. We have 4 responses of a Christian during the pruning process. Yan. Diyan, pagka binasa ko na yan, malapit na po tayo. Siyempre, mayroon lamang po tayong apat na mahihikli. Sabi sa number 1, submit to the Word of God. Submit to the Word of God. As a Christian, we have to delight in the words of God. Although, there are times that it likes a two-edged sword. Yung po bang espada na dalawang talim? Kabilaan. Mahirap pong kalaban yan. Two-edged sword that pierces our heart. But we have to submit ourselves into it. We have to hear the words, the word. We have to hear the word. In Romans 17, sabi niya po rito sa Romans 17, so then faith cometh by hearing and hearing the word of God. Di ba ba? Kapag nagpipreach po ang isang pastor o di naman kaya ang isang preacher at ang isang Kristiyanong nakikinig, yan, ay pakiramdam niya na siya na naman ang pinatatamaan. Yan. Dapat ang Kristiyanong ito po ay magalak dahil nararamdaman niya ang salita ng ating Panginoon Diyos na ibig sabihin lang ay nangungusap po sa Kanya ang ating Panginoon. Yan. Number 1, submit to the Word of God. And then number 2, submit to the God's correction. Yan. Ito po, sabi, one of the hardest part of the pruning process is to acceptance that we done something wrong, but for us to grow, we have to confess and forsake our sins. Buksan po natin ang Proverbs. Babasahin ko po ang Proverbs 28. Proverbs 28. Proverbs 28, verse... Proverbs 28, verse 13. Proverbs 28, verse 13. Sabi niya po rito, he that covereth him sin shall not prosper, but whoso confesseth and forsaketh them all have mercy. Sabi niya po yan sa Proverbs 28, verse 13. We cannot have a harmonious relationship
with the Lord if we have unconfessed. Pag meron po tayong kasalanan na hindi po natin ikinukumpisal sa ating Panginoon. If we have unconfessed sins that have not been forsaken. Yan, sabi yan po sa number 2. And then, punta na po tayo sa number 3. Sabi niya po sa number 3. Sabi niya po sa number 2, submit to God's correction. And then number 3, submit to God's command. Yan sa mga, as a Christian, we are submitting to God's command by simply obeying. Abiding in Christ's love is best demonstrated when we obey His commandments. Kapag tayo po ay sinusunod natin ang utos ng ating Panginoon. Makikita natin o mas higit nating nararamdaman ang pagmamahal po ng ating Panginoon kapag tayo po ay sumusunod sa Kanya. May enjoy natin ang Kanyang pagmamahal at pangangalaga kapag tayo po ay nakikinig ng may pagpapakumbaba at tumatalima o di naman kaya sumusunod sa Kanyang mga kautusan. Makikita po natin yan sa John 14 verse 21. Sabi niya po rito sa John 14 verse 21, He that hath my commandment and keepeth them, he it is that loveth me, and he that loveth me shall be loved of my Father, and I will love him, and will manifest myself to him. Yan po ang sabi sa John 14:21. Okay, yan, dadako na po tayo sa panghuli dahil may higsi lamang po itong mga kwan na ito. Number 4. Sabi niya po sa number 4, submit to God's will. Yan. So, magpasubmit tayo sa God, yung kagustuhan po ng ating Panginoon. Sabi niya po rito, it will happen when we pray. Prayer is the expression of our dependence to God. It keeps us to the constant fellowship with Him. That strengthens the relationship. Prayer also molds Christian heart to submit to God's will and purpose. As the branch yield to the pruning of the husbandman, so does a Christian who abides in prayer to God. Yan. Tapos na po tayo, matatapos na po tayo. Sabi niya po rito, ito pong 4 na ito ang dapat nating tandaan bilang Kristiyano. Ang submit to the words of God, submit to God's correction, submit to God's command, and lastly, submit to God's will. Sabi niya po, ang paglago ng isang Kristiyano, sa conclusion na po tayo, ang paglago po ng isang Kristiyano po ay hindi nakadepende sa haba ng kanyang paglilingkod sa Panginoong Diyos, kundi ito po ay nakadepende sa pagtanggap niya at pagsunod sa kalooban po ng ating Panginoon sa kanyang buhay. Minsan, mahirap, masakit. Masakit ang paraan ng Panginoon sa paghubog sa ating mga Kristiyano. Ngunit lagi lang nating tatandaan ang mga pangako ng ating Panginoong Jesus. Yan. Lagi po lang nating tatandaan ang mga ipinangako niya sa atin ng ating Panginoon Diyos. Yan lamang po at marami pong salamat sa hapon na ito. God's pruning process. Amen? Nung ako po'y nagsisimula na mahilig po sa mga halaman, na po, tabing nandyan po yung
artist ko po diyan sa bonsai. Lagi siya nagpapaalam, Pastor, puputulin na natin ito kasi hindi madedevelop ito hanggat nandyan yung sanga na yan. At siya yung kumukuha ng nutrients, instead na dito pupunta, kinukuha niya lahat. Kaya it needs to cut back para yung program masunod at mas maging maganda. And I've seen some biblical resemblance there. Minsan pinuputulan tayo ng Diyos ng pride. Pinuputulan tayo ng Diyos ng hard-headedness. Matigas ang ulo natin minsan, ano? Pinuputulan tayo ng Diyos ng mga sarili nating opinion. Or minsan, pinuputulan tayo ng association. Hanggat kasama mo yan, hindi ka lalago. Kaya kailangan alisin sa'yo ng Panginoon. And tama yung Preacher Ellen, no? Ganda na sinabi ng Panginoon. Pruning process. Ano? Kaya nga nitong huli, sabi nila, huwag kang matakot magputol. Ano po? And we praise and thank the Lord that through the pruning process, it's not desirable. Christians, listen to this. Pag nasa pruning process tayo, hindi siya desirable. Hindi siya enjoyable. Masakit kasi yan eh. Try to imagine na binibreak ka ng Panginoon para mas maging better Christian ka. Hinahanda ka sa isang mas malakas at mas magandang laban. Ibig sabihin, minomold ka ng Panginoon. Ano? Hindi po siya masaya, hindi siya desirable. Pero just keep on. Tiisin mo yan and you will find yourself a more effective and a more better, far more better than before. Mas magagamit ka pa ng Panginoon. Kaya minsan kailangan mong putulan para mas madami kang fruit na mabear. Ano po? At mas marami ka pang magawa para po sa Panginoon. And just submit to the Word of God, submit to God's correction, submit to God's command, submit to God's will. Kaya po, pruning process, ano? Madalas ito gawin sa sa Bible po, yung pruning, madalas po yung gawin sa mga ubasan, sa vine, ano po. And talagang pinuputulan yan para mas mamunga siya at mas gumanda yung development ng mga ubas po. And ganoon din po sa ating mga Kristiyano, we have to go through that para mas maging maganda pa po tayong mga mananampalataya. Amen po ba? Kaya salamat po sa Panginoon. And please continue to pray sa atin pong soul winning mamaya. Kinalulungkot po na sabihin hindi kayo makakasama kasi may bigla po kaming invitation ni Mrs. ng alas 4. Iniisip ko kung mag-i-skip ako doon, minsan lang nagre-request yung anak ng pastor. Ano po? Kaya baka magpunta kami mamaya. And tuloy niyo po mamaya yung soul winning. Total ay pwede naman na kayong pumunta sa inyong mga tahanan right after. And then pag-pray niyo po yung ating missions commitment at saka yung ating pong stewardship commitment that the Lord will continue to bless us. Nag-pray pa po ako at nagko-consider kung ano po yung mga gagawin po natin sa atin pong stewardship commitment for the year 2024 to 2025. Pag-pray niyo po yung missions giving po natin that many more missionaries will be supported. And pag-pray din po natin kung ano pong plano ng Panginoon sa mga ministries na meron po tayo. And you pray as well, kasi October 2 ng 7:45 a.m. po ang amin pong flight. Papunta po sa Taiwan. October 3 to 4 ay retreat po ng Tanz Bible Baptist Church. At kami po ay invited din together with Taiwan missionaries. And it's a blessing na maka-fellowship at makasalamuha po yung church po doon, si Pastor Dave Green, American pastor po. And ganyan din po ay mapupuntahan ko rin yung mga ibang mga missionaries para makita po yung gawain. And kaya natin kung ano pwede nating maitulong sa kanila po ron sa kanila pong ministry. And we will be back on October 13. So almost 2 weeks. 2 Sundays akong mawawala po rito. Kami po ni Sister Eunice.
And then, by the end of August, mag-prepare na po tayo for our upcoming 34th church anniversary. Kasi ayoko pong nagagahol sa oras, ano? Napansin ko kasi pag bare months, parang ang bilis ng panahon, ano? December na kaagad. Kaya siguro maaga tayo mag-remind ng mga per family commitments. Last week of August pa lang, magplano na tayo para hindi tayo magahol sa oras. Dahil ang December po, it's our busy month. First week, ang atin pong church anniversary. Last week naman, yung atin pong Thanksgiving. Kaya dalawa po yan, ano? At Family Fellowship Sunday. Ipag-pray po natin mga kapatid, ano? Ako po ay nag-pray pa. Nauna ko nga pong planuhin yung World Missions next year kumpara sa atin pong upcoming 34th church anniversary. But you pray. Nag-pray pa po ako, we will be the right speaker for us this coming December. And sa atin pong ika-34th church anniversary. Pag-pray nyo rin po, sa first week of September naman, ang renewal, first Sunday, ang atin pong renewal of stewardship commitment. So, sa first week of September po tayo, I don't have any plans to invite a guest speaker and we will just do it ourselves, okay? This coming September 1st. So, ako'y mag-pray sa Panginoon na i-challenge natin ang atin pong mga sarili sa atin pong 2025 to 2026 stewardship commitment. And Lord willing, ay matapos natin yung mga projects na dapat po nating matapos. Dito po muna ako gagalaw sa part na to at saka sa restroom. At hindi po muna ako gagalaw ng kahit na ano. Kasi baka pag nag-renovation tayo in the future, tamaan din kasi yan lahat. Kaya sabi ko, dito muna tayo kikilos sa kabilang building at sa renovation ng CR dahil kinausap ko na yung family. Sabi ko, one of these days, let's surrender the house. Pag-iba natin yan lahat, nainiwala naman ako na bibigyan kami ng Panginoon ng bagong bahay. Ano po? Para ma-extend ng full yung church hanggang sa likuran at makapag-cater tayo na mas maraming tao. Ano po? Sinukat ko na, Preacher Eli. It will be around 22 meters yung haba. Or more than 22. Tama, 22 meters by 12 meters yung lapad. I-times niyo po yan, 22 times 12. Nasa ilan po yan? Oh, 22 times 12. Ilan, Josh? 262? 264? Isipin po ninyo, 264, floor plan lang yon. So, ganun making malaki. Kasi extend pa tayo sa taas, extend tayo dito. So, I'm dreaming of that, brothers and sisters. No? Pero ang bargain ko sa Panginoon, let's fill this first. We cannot expand without people. Hindi naman tayo pwede mag-expand. Wala pa naman tayong tao na ganun karami. Fill this first. And when we are no longer fit here, naniniwala ko, i-expand na yan ng Panginoon. Siya na mag-i-expand na ng kusa. Amen po ba? Diyan sa 264 floor plan. So, try to imagine, Preacher Eli, yung 264, yung building natin, halos mas malaki sa parking space natin. Ilang tao yan, kasya po dyan sa 264. Masarap po mangarap ngayon. Amen? Hindi tayo nangarap ng gising, ha? Kaya po natin yan sa biyaya po ng Panginoon. And we should be motivated to win souls, disciple, and fill this first. And then pagkatapos na, hayaan na natin buksan ng Panginoon yung iba pa. And ako naman po ininiwala na hindi po hanggang dito lang ang kaya ng gawin ng Panginoon sa atin. And by the way, po ay salamat members sa inyong dedication din po sa pagsuporta sa vision ng pastor. And by the way, kanina po pala, I don't mean it, sa mga senior citizen natin. Hindi ko po yun intentional na sabihin pa, kumbaga. To be honest po, I'm trying to imagine na parang hindi pa namin kayang wala yung mga pioneering members because as a pastor, it's my confidence
to preach here whenever I see pioneering members because I knew it. They are matured enough to receive it, the message. Kaya po, isa po kayo sa mga confidence ko sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya mabuhay pa kayo na matagal. Ano? Mabuhay pa po kayo na matagal. Ano? At kayo po ang isa sa mga confidence kong magpatuloy. Yan, sa gawain po ng Panginoon po. Ayun. Ang hinahamon ko po kasi kanina, yung mga young people na paano pag wala na sila, anong gagawin natin? Hindi na rin kayo tutuloy. Yun po yung akin pong main point po ron. Hindi po kung whether mauna na sila o hindi. Ano, kumbaga, kailangan kahit nandiyan pa sila magpatuloy tayo. Most especially, syempre, pag nauna sila, mas lalong kayo magpatuloy po kayo. Ano po, tayo na may iwan po dito. At tawagin natin si Brother Dylan sa kasi kay Kuya Simon. Ano? Kay Brother Dylan, yung atin pong special offering for the preacher. Kay Brother Simon, yung atin pong Sunday afternoon offering. Tayo po may malangin. Heavenly Father, thank you for the message that we need this pruning process, O God, so that we can be more effective. May you also bless the giver and the giver. In Christ's most precious name I pray. Amen. Kay Brother Dylan, special offering for the preacher. Kay Brother Simon, ay ang atin pong Sunday afternoon offering. Dito kayo sa akin last. Ang choir practice is officially Saturday na. Okay. Samahan niyo po si Pastor March mamaya, members, sa mga kayang pumunta mamaya. Tapos, bukas na lang kami pupunta, Pastor. Ipakilala ko kayo dun sa may na bisita namin na willing magpa-Bible study. Bukas ng... no, okay. Ano punta mo na kanina? Parang young people, ano? Ano sila, tabi ng ilog doon? May ilog pala doon sa lugar. Okay, sige. Tayo po tayo lahat. I-request natin si Brother Rocky po to lead us in closing prayer. We can stay here habang wala pa pong hindi ko po alam kung ano oras kayo lalabas, pero kami pa 4 o'clock kayo alis na po kami. Panginoong Diyos, salamat po Panginoon sa matagumpay at fruitful na panambahan sa buong araw ng linggo. Salamat po Panginoon sa hamon, sa lessons at even sa rebuke naming natanggap sa inyong mga salita Panginoon. Salamat din po sa mga kapatid na nanatili hanggang ngayong oras at dalangin namin Panginoon, kayo po ang magpatuloy na magabay at magpala sa mga nalalabing oras sa aming activities ngayong hapon, ang choir practice, ang tracts distribution, soul winning, and even ang lakad din na pastor at Sister Eunice, kayo ang magpala sa lahat ng mga activities namin, Panginoon. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong kabutihan sa aming buhay. Kami po ay nagpapasalamat sa pribileyo na pinagkaloob nyo na makapagsamba sa inyo sa spirito at katotohanan at sa pamamagitan ng mga tithes and offerings, Panginoon. Kayo po ang pinapasalamatan namin at dinadalangin ng lahat na ito sa pangalan ng anak ni Kristo, ang aming Panginoon at Pagligtas. Amen.